Sa videong ito, makikitang aktwal na pagguho ng isang river wall sa Barangay San Jose, Navotas City. Maya-maya pa, bigla na lang rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa nasirang pader. Nabiyak po yung pader! Maririnig pa ang sigawan ng mga residente habang humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Mabilis na pinalubog ng tubig ang ilang lugar sa Navotas. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Hindi naman po talaga kami binabaha dito eh. Kahit sinasabi nila wala daw may kasalanan. Meron. So simula noong 2024 hanggang ngayon, ginagawa pa rin yung navigational game. Yes pa ma'am. Habang nagko-conduct sila ng material testing, unti-unti din po nila nakikita na yung accumulated wear and tear sa kalumaan po ng structure natin, yun din po yung nire-repair ngayon. Anong dahilan ng biglang pagguho ng pader na nagpalubog sa lugar? Ayan yung pader na aling na bumigay na. Sa barangay Doña Imelda, Quezon City, unti-unti nang tumabingi ang isang retaining wall. Magsisilbisa ng proteksyon ng mga residente ang proyekto sa tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Sana po mapansin na kami. Ayan, pag makulimlim pa lang, kinakabahan na ako, ma'am. Natatakot talaga ako. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan, epektibo pa ba ang proyekto ng gobyerno para mapigilan ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa? Tulong! Nabiyak po yung pader! Nakuna ng video ang bigla na lang pagguho ng isang river wall sa Barangay San Jose. Maya pa, nagsimula ng rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa gumuhong pader. Hindi po, nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose, Celeste! Tulungan niyo po mga tao dito! Ang mga residente nagsimula na ring maghakot ng mga gamit at alagang hayop. Mga bata! Kawawa naman lang sa baba, biglaan ang laki ng tubig. Mayor, patulong naman. Malalim na. Sa ilang lugar, umabot ng lampas tao ang tubig. Tumamay pa ako. Matapos ang pagguho ng pader, sinubukan pang lagyan ng mga sandbag ang bahagi ng gumuhong river wall para pigilan ang pag-agos ng tubig. Pero ang problema, hindi na rin ito kinaya ang taas ng tubig. Sa bahagi kung saan nilagay ang mga sandbag, dating nakatirik ang bahay ng isa pang residente na si Teresa Abasola. Pero natabunan ito ng gumuhong pader. Ayan po yung pinakabahay namin. Dito po, ayan po. Pagkalabas nito 2 poste, ayun na po, bahay namin. Hindi raw malilimutan ni Teresa ang nangyari sa kanila nung araw na yon. Dito po kami dinagsa ng anak ko. Hanggang doon sa makalarating ako, buti na lang nakahawak din ako.
patay na rin ako. Buti na lang po nakahawak ako. Pagkahawak ko na yun, inawakan ko yung anak ko, saka ko inakyat siya. Siguro kung hindi ako nakahawak, siguro tatama pa yung ulo ko doon sa pader eh. Noong time na yun. Buti na lang na nakakahawak ako. Dalawa kami ng anak ko. Dahil sa nangyari, wala rin daw silang naisalbang gamit. Lahat po, halos kahit libro, wala sila. Damit, uniform, wala po talaga. Wala ka namin pundan yung last year. Tapos ito na naman, ganito naman nangyari. Wala ka naman bahay na maayos matitirahan. Ang malungkot, 2 sa mga alagang aso ni Teresa ang namatay. Ano ko ba yung 2 aso ko na sinagip kami? Siguro na nagsakripisyo din para sa amin 2. 2 din silang namatay. Kaya ang sakit din kasi. Masakit na mawalan ka ng alaga. Hindi po, nabiyak po yung pader! Kwento ng uploader na si Flora Pascual, naisipan niya raw kunan ng video ang pagragasa ng tubig para agad na makahingi ng tulong. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Naawa ako sa mga kapitbahay namin, sa mga tagalooban. Manam ko maraming naperwisyo. Inuna ko pong magsalita sa kanila para po maging aware sila na papasok po yung tubig. Bumagsak yung patay ni Aling Nena! Pero dahil sa bilis ng pangyayari, wala raw silang naisalbang gamit. Oy mga Tagalooban sa Siles! Magsipagan na po kayo ng gamit nyo! Nabiyak po yung pader! Yung aso! Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Kinabukasan, saka palang nakabalik ng bahay si Flora. Isa-isa niyang hinanap ang mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Yung litrato ko po, na ipinlastik ko, niripa ko sa plastic talaga, inabot. Ito pa yung mga inano ko, yung mga litrato ko. Binilad ko po muna kasi nangihinayang ako na itapon. Mga memories ko po yan. Dagpas tao po yan, nabuo po yung buong plaisdaan na yan. Dito po sa loob ng tindahang bahay ko, dahil nga nakahang yan, hanggang binti ko po yung taas na inabot ng tubig. Babad po yung buong tindahan, bahay ko na hindi ako kami pwede matulog. Dahil yan saig po yan, talagang babad. Sa ngayon pa lang po ako nag-uumpisang maglinis. Humina na rin daw ang pundasyon ng kanilang bahay dahil sa lakas ng ragasa ng tubig. Nung pagbalik ko po galing evacuation, eto, ayan o, ayan, umaangat na siya. Dito halos napunta na rin yung pinag-ipunan namin noon bago namin tinayo to. Kaya nangihinayang din ako kung babaklasin. Dahil nabiyak lang po yung pader, kaya kami binaha. Kahit sinasabi nila wala daw may kasalanan. Merong may kasalanan. Pansamantala silang pinatuloy ng Navotas LGU sa evacuation center habang nagsasagawa ng clearing operation. Bali lahat na po na affected na area po na na-evacuate po namin dito is umabot na 75 family po. Naka-alarm po ang aming barangay sa ganyang sitwasyon na kung ano po pwedeng mangyari. Ang tanong, bakit nga ba gumuho ang river wall na nagpalubog sa ilang bahagi ng Navotas City? Yung color blue na yon
ay bahagi ng Tangos Navigational Gate. Di lang natin nakikita ngayon dahil sira, kaya't nasa ilalim ng tubig. Ang pinakamahalagang papel nitong navigational gate ay inaangat ito pagka high tide para maharang yung tubig galing sa dagat na papasok sa komunidad at magdudulot ng pagbaha. Pero sabi ng Navota CDRRMO, noong May 12 nitong taon pa, sira itong navigational gate. Kaya ang nangyayari, hindi na nila makontrol yung pagpasok ng tubig tuwing may high tide o may bagyo. At dahil tumaas yung tubig sa ilog, hindi kinaya ng river wall yung pressure ng tubig. Kaya gumuho ito na nagdulot ng malawakang pagbaha. So simula nung 2024 hanggang ngayon, ginagawa pa rin yung navigational gate. Yes pa ma'am, ongoing pa po yung kontrata nila and within the scheduled time frame pa rin naman po. And unfortunately, habang nagko-conduct sila ng material testing, kung ano na ba ang tunay na status ng bawat components ng assembly ng gate po natin, unti-unti din po nila nakikita na yung accumulated wear and tear sa kalumaan po ng structure natin, yun din po yung nire-repair ngayon. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH-NCR, nakasaad na August 27, 2024 ang contract effectivity date ng rehabilitation ng North Navotas Pumping Station at Navotas Navigation Gate. August 21, 2025 naman ang original contract expiry date at ang original contract cost mahigit 281 million pesos. So sa 280 million pesos awarded last year na kontrata, bakit parang wala pa tayong nakikitang improvement? So ang nagiging problema po kasi dito ma'am, underwater po yung repair works na ginagawa ng mga consultants po natin. Medyo nahihirapan din pong mag-identify dahil sa dilim po ng tubig. Yung mga divers po na sumisisid, nahihirapan sila na ipinpoint talaga kung ano yung mga issue na kailangan nating i-repair. Kailan to dapat matapos? The contract expiry ma'am is August 31, 2025 po. So August 31. Yes, so po. Dapat, ano na po ngayon July na. Yes, po. So dapat bago matapos or sa pagtatapos ng susunod na buwan, dapat tapos na to. Yes po ma'am, yun po ang nakasaad po sa kontrata nila. Nito lang July 1, sinimulan na ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Navotas City ang demolisyon sa mga bahay na naguhuan ng river wall. Dahil maituturing ng danger zone ang paligid ng river wall, hindi na pinapayagan ng Navotas City na muling makabalik ang mga residente rito. Ang pinabalik lamang yung mga malayo sa bakod kasi hindi sila maapektuhan kung gumuho yung pader. Pero sa gitna ng demolisyon, hindi maiwasang maging emosyonal ng residenteng si Luz Viminda habang naghahakot ng mga gamit. Wala talagang nakuha. Ubus lahat, was out. Gamit ko yan pero walang papakinabangan, lahat yan labahin. Yung lahat ng radyo ko, lahat ng mga ano ko, pati rep ko, lahat durog. Unang tinibag ang kanyang bahay na halos 1 dekada na raw nilang tinitirhan. Masakit po, masakit sa masakit eh. Bilang naman po ako lumipat, basta't meron lang po malilipatan. Yung natitirang 4, hinahanapan po namin ng mare-relocatean. Maaari hong in-city, pwede rin hong off-city. Pero kailangan ho namin mailipat. Ang kumpanyang nagmamay-ari naman ng gumuhong river wall, nakikipagtulungan na raw sa Navotas City LGU para muling mapagawa ang pader. Nakausap naman namin yung ating mga may-ari noong spillway. Aayusin nila yung buong bakod ng buong kabuuan para hindi na ulit bumigay. Sa Doña Imelda, Quezon City, unti-unti nang tumabigi ang isang retaining wall nang una namin itong bisitahin noong nakarang taon. Dapat sana'y magsisilbi itong proteksyon ng mga residente sa tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Pero nasira ito nang manalasa ang bagyong Karina at habagat. Isa ang pamilya ni Princess sa mga kinailangang ilikas noon dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Ang kanyang 4 na buwang gulang na anak, pilit niyang iniaabot sa mga kapitbahay na lumusong na sa lagpas taong tubig baha.
Ang ibang residente, lumalangoy na palabas ng iskinita. Habang ang iba, umakyat na sa mas mataas na palapag ng kanilang mga bahay. Makalipas ang isang taon, muli naming binalikan ang pamilya ni Princess at ang retaining wall sa kanilang lugar. Nandito kami sa looban nitong isang bahagi nitong barangay Imelda na malapit sa San Juan River. Ito yung pinoproblema ng mga residente rito. Nung panahong binabayo sila ng bagyong Karina nung nakaraang taon, ito yung retaining wall na nagka-problema. Tingnan nyo naman, meron ng espasyo sa pagitan nitong mga bakal. Ito yung pinapangambahan nila, lalo na kapag may masamang panahon, tumataas yung ilog, yung tubig mula dyan, dire-diretso na sa kanila. Kaya mula nun, ay papataas na ron ang papataas yung mga nararanasang pagbaha ng mga residente dito. Princess, ito yung anak mo. Opo. Ilang buwan siya nun? 4 months po. Di basang-basa kayo niyan? Opo. Kahit nga po ako na di marunong lumangoy nag-take ng risk na makatalon para makalipat po kami sa mas mataas na bahay. Yung experience nyo na yan, ano yung iniwan sa isip mo, lalo na ngayong mag-uulan? Natakot na po, syempre, na sana hindi na maulit-ulit yung ganyan kasi wala po talagang kahit anong paghahanda yung nangyari sa amin yan. Walang pagkain. Dahil hindi pa rin nare-repair ang retaining wall sa kanilang lugar, nangangamba si Princess na baka mangyari na naman ang pagbaha sa kanila. Gaya niyan, tag-ulan na naman po. Yung mabibigat na gamit, inakyat na po namin. Kumbaga yung mga nandito na lang po sa baba, yung mabilis na lang namin may akyat kung sakaling andyan na ulit yung tubig. Ang nangyaring paglubog sa kanilang lugar nung nakarang taon, sariwa pa raw sa alaala ni Jeveline. Ayan, pag makulimlim pa lang, kinakabahan na ako, ma'am. Natatakot talaga ako. Di ba, ito po yung bahay namin. Nung naabot po to, umakyat kami dito sa 2nd floor. Tapos nung mga 11 PM yata, hindi, basta mga ganun. Sumisigaw yung kapitbahay namin, may tumutunog daw, akala ko bahay nila. Yun pala, ito na. Lumalayo na siya sa bahay. Takot, trauma, stress. Syempre, bagong panganak po ako nun 11 days pa lang. Isa pa sa kinakatakot ng mga residente rito, hindi lang talaga yung baha. Yung baha kapag tumama sa gabi, yan ang isa sa pinoproblema nila. Dahil yung kanilang lugar, kanilang madadaanan, sobrang kipot at napakadilim, napakadelikado, lalo na kapag madali ang evacuation. Ito ba yung tirahan mo? Opo, sir. Kayo ba nagrerenta dito o sa inyo to? Share po. Kanino ka nakikishare? Sa mama ko po to. Asan si Mister? Nasa trabaho pa po. Paano mo hinahanda yung sarili mo, pamilya mo? May go bag ako. May Saan mo lamang natutunan yun? Sarili mo na. Opo, tsaka Sige, sa mga ano naman yung go bag mo? Ito. Damit lang po ito, tapos mga birth certificate, mga requirements ng asawa ko sa trabaho. Ready ka na. Flashlight, kandila. Ito ba gumagana pa? Ay, sana gumagana. Ay, yes, gumagana. Battery na lang po lang. Oo. Kandila, tapos lighter po. Lighter. Kung tutuusin, maituturing na danger zone ang tirahan ni na Princess at Jeveline. Pero wala naman daw silang ibang malilipatan. Kinuna namin ng pahayag ang DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management para tanungin kung bakit hindi pa rin nagagawa ang tumabiging retaining wall sa Doña Imelda. Last December, nag-start na kami mag-repair. Kagaya nito mga semento na to, ang unang scope of work kasi na gagawin namin dapat for the repair is to remove the pile cap. Yung konkreto na yan, tatanggalin namin yan. Kompleto ng bakal yan. Tapos na namin yung pagtanggal ng concrete. And then the next phase is mag-extract na kami ng sheet pile and then da-drive namin uli siya ngayon to form dun sa na-bridge na river wall na sheet pile. Ito ngayon yung equipment namin, ready na to for immobilize na namin yan doon. Ipinakita rin namin sa isang structural engineer ang tumabiging retaining wall para mas maintindihan ang dahilan ng pagkasira ng river wall.
Wala po ako napansin na tie box or yung kanyang anchor. So ito yung nagsisilbing panghila sa kanya na naka-anchor sa existing na lupa. So kahit po kasi magtayo tayo ng slope protection, kung wala namang humihila sa kanya sa side ng lupa, possible po itong itulak lang, lalo na kapag umuulan. Sino po ang gagawa, sir? Panibagong budget po ulit ito? Kontraktor namin dati, sila ang gagawa nung nasira. Wala naman sigurong cost na mai-incurred siya dun sa namin kasi nagkapag-issue na kami ng certificate of completion sa kanila. Nasa kanila pa rin responsibilidad yung pag-repair po nun. Sa datos ng DPWH, mahigit 5,500 flood control projects ang natapos mula 2022 hanggang 2024. Ang kabuang pondo na nagastos sa mga proyektong ito umabot sa mahigit 268 billion pesos. Sa bilang na yan, 656 ang matatagpuan sa National Capital Region o NCR. Sa datos mula sa GMA News Research, ngayong 2025, nasa 170 flood control projects ang idadagdag ng DPWH para sa buong NCR. Sa bilang na ito, as of May 2025, 4 ang completed o tapos na. 4 ang tapos na ang plano pero hindi pa nasisimulan ang konstruksyon. At 162 naman ang ongoing ang construction at rehabilitation. Ayon naman sa Metro Manila Development Authority o MMDA, merong 71 fully operational pumping stations sa buong NCR. Ang mga ito ang tumutulong para umagos ang tubig mula sa kanal, estero at ilog papunta sa dagat. Milyon-milyong piso ang ginagastos ng gobyerno para sa mga proyektong magbibigay sana ng proteksyon sa mga residente mula sa pagbaha. Pero sa ilang pagkakataon, tila hindi naging epektibo ang ilang proyekto, kaya lumubog sa tubig ang ilang lugar sa bansa. Nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose Celeste! Tulong! Hiling ng mga residente, matulungan sila bago pa man dumating ang malaking kalamidad. Tulungan niyo kami! Tulong! Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.